Kasi nga ulitin ko, meron naman tape, may packaging materials, kinulang nga lang sa sobrang daming kailangan gawin. Ayan, nawala na daw siya ng pag-asa kasi nga yung mga kasama namin nagsiuwian na. So, dahil nga contractual system lang or Pacquiao system ata tawag doon, so, pwede talaga kayong umuwi kung ayaw nyo na. Hello mga stories, welcome back sa isa naman random reaction show dito sa channel Mark Stories. Ako pala si Mikey, no? At ngayon, mga stories, pag-uusapan natin itong topic ito. Ito yung usapang piso per parcel, no? Na nag-post ng kamakailan, no? At kung makatarungan ba talaga ito o nagmumukha na lang na pamamahiya sa naghahanap buhay. So, mga stories, disclaimer lang po, no? Commentary ito base sa mga public posts at reactions online. Hindi ito personal na paninira at pinupunan natin dito yung mga ideya at sistema ng bayad, hindi yung buong pagkatao na kahit sino ba man yan. Okay? So mga stories, no? Yan, babasahin natin ito. Ito, una yung sinare, ito post ni Kalaman, no? Subject na Rosmar, hanap ng alipin. At ang sabi niya, no, hindi daw ito pag-aalok ng trabaho, kundi paghahanap ng alipin dahil piso lang daw ang bayad kada parcel. Ngayon, mga stories, para sa mga in context, ito yung post na inuugnay ni Rosemary Tan Pamumalaklakin. And I quote, no, looking for magbabalat ng parcel, piso per parcel, kaya kung 2K parcel, 2K ang for you. Okay. Tagaytay location, stay out only. Yung kaya today mag-start. No? May isa pang mas mahaba pang post na malinaw niya na Pacquiao system, may free meal, free water, magdala lang ng tumbler, magdala ng portable fan, magdala ng sariling gunting, bawal stay in. Kailangan confirm bago pumunta. At ulit, piso per parcel includes yung pag-ready, bubble wrap, gunting, tape, shoot sa pouch, sila na raw sa waybill. Tapos yung linya na walang pilitan para lang sa may gusto lamang ang diskarte at mabilis ang kilos, bawal sa mabagal. Okay. So, okay, diretso na tayo mga stories, no? Unang-una yung piso per parcel, okay? Isang malaking red flag yan sa 2026, no? Hindi ako nagpapakaarte dito, okay? Dito sa ating video na to. Simple lang, no? Piso, isa, 5, wala. 2, wala. Piso talaga. Kaya sabihin mong Pacquiao ang na sinasabi mo. Ang tanong ko dito, realistic ba ang target na 2,000 parcels sa isang araw? Well, mga stories, kung ang process ay may bubble wrap, tape, gunting, lagay sa pouch, dapat maayos, dapat hindi palpak, dapat hindi madaming return. Hindi yan pipitikin mo lang na parang pa-counting lang 'di ba? Pangalawa, yung walang pilitan doesn't automatically make it fair, no? Ito yung lagi itong mga depensa lalo na sa mga business owners, no? Okay? So, o kaya sa mga yung mga CEO ko na, 'di ba? And yung karamihan may mga sinasabi na di wag kang di wag kung ayaw mo ganun. Oo, walang pilitan pero hindi ibig sabihin nun na makatarungan na, no? Ang point kasi dito, mga stories, ang point ng trabaho, point ng trabaho, bayad na disente kapalit ang oras, lakas at help mo. Kung ang rate mo ay sobrang baba, ang sistema ng problema hindi yung taong nagrereklamo. At para doon sa maraming tambay, argument, ito yung delikado dito. Ginagawang rason ng kahirapan para i-justify ang mababang bayad. Parang kahit ano na lang kasi wala kayong choice. Hindi mali na yun di ba? Pangatlo, yung kung mabilis ka, kikita ka. Isa half truth naman yun. Okay. Well, it's a piece rate work, no? Yung which is yung Pacquiao work, no? Oo. Pero dapat may baseline protection para dyan, okay? Kasi sa totoo lang, mga stories, ang nangyayari dyan yung bills ng tao, hinahabol, ang kakulangan ng rate, no? Yung pagod at risk ng mali, sa worker nakapasa, no? Kung kulang ang tape, kulang ang materialis, may aberya sa pickup, anong mangyayari? Apektado kita mo, di ba? Kumbaga,
kaya mo yan kung madiskarte ka, sounds motivational. Pero in practice, mga stores, madalas gaslighting na yan sa mga mababang pasahod. Okay? Number 4, ito naman sa free meal at water. Well, bonus yan, pero hindi kapalit ng sahod. Okay? Linawin natin, mga stores, ha? Linawin natin, maganda yung may pagkain, pero hindi yan dapat pangtakpan sa rate ng piso. Okay? Kasi kung ang tao nagtatrabaho ng ilang oras, ang tanong kasi dito, magkano talaga ang take home nila? Minsan may nagko-comment ng computation kung isang parcel per minute, no, 60 pesos per hour. Kahit 12 hours yan, nasa 720 pesos. At yan, no? At yan, assuming tuloy-tuloy, walang palya, walang pingi, walang break, walang quality issues, real life. Hindi ganun kalinis, di ba? At saka sa mga stories, bagal daw, sabi niya, bagal sa mabagal. Ang tao yan, hindi machine. Tao yan eh. Hindi machine yan eh. Di ba? Number 5, ito naman sa bashers ang label pero valid yung tanong ng publiko. Ito yung mga reactions ni ate na reaction ni ate na nakakaya yung piso per parcel. Honest, valid yun. Pero kasi kahit sino ang nakakita ng piso rate, mapapareact ka. Hindi lahat ng puna ng babash, minsan panawagan lang sa dissenting bayad. Ang problema kasi, mga stories, kapag malaki ka na online seller o may public profile ka, mas malaki ding responsibility mo sa pag-set ng standard. Kasi kung ikaw yan, mga stories, ikaw, piso, tapos mamaya gagayahin ka ng iba, tapos ng pababa ng value ng labor, di ba? Masakit yun para sa mga empleyado. So, number 6, pang-anim naman, yung pinaka-prank na take ko dito, yung kung kaya mong magbayad na ng mas maayos, dapat gawin mo na. Okay? Hindi ko sinasabing masamang magpakyaw, no? Pero ang piso per parcel na may multi-setup packing, sa paningin ko, sobrang barat talaga. Kung mabilis lang yung tanging paraan para kumita ng disente, ibig sabihin nun kulang yung rate, no? At yes, may papatol dyan, pero hindi dahil okay, kundi dahil need naman nila yon. So ito yung aking bottom line ko dito sa ating topic na to, no? Kung trabaho ang usapan dito, dapat may dignidad. Ang walang palitan, hindi lisensya, parang gawing sobrang baba ng bayad, no? At ang diskarte hindi dapat panakibutan sa system na hindi balanse. Kung ako tatanungin dito, mga stories, no? Kung online seller ka at malaki yung volume mo, mas may kakayahan ka dapat mag-set ng mas makataong rate, o at least yung may minimum guarantee man lang per oras o per araw. Kasi kung wala man yan, ang lumalabas dyan yung risk at pagod. Kargado ng worker habang ikaw naman output lang ng habol mo. Di ba? So, yun mga stories, no? Kayo mga stories, anong sa tingin nyo dito, no? Papayag ba kayo na piso per parcel kung may free meal o dapat talaga may mas makatarungan rate? O kaya sa inyo ba, ano ang fair na bayad sa pagbabalot ng parcel? Per piece ba, per hour, o mix na may guaranteed minimum? Comment down below at pag-usapan natin yan. Hello mga stories, welcome back sa isa naman update, no? Yung kay Ross Marta, no? Yung sa piso na kada parcel na issue, no? Yes, sa ating channel mga stories, ako pala si Markin at ngayon mga stories, no? Meron tayong update at saka meron tayong update dito sa piso per parcel issue. Yung mga dinagdag at yung paliwanag sa FB, no? May response video rin si Ma'am Rosmar, no? Via TikTok, no? Well, diretso tayo, no? Trabaho ba to? Legit o racket? O sistema to, no? O nagpo-push ng tao na sobrang barat na bayad, no? Well, mga stories, disclaimer lang po, no? Opinionated commentary ito. Okay? Base sa public post at public video, no? Hindi ko kayo inuutusan kung sinong kakampihan. Gusto ko lang linawin kung ano yung makatarungan at ano yung hindi dito. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa video, no, basahin muna natin yung mga updated sa sub-description o sa comments sa FB, no. So, hindi ko natin nadaanan yun yung sa status niya, no. Meron pa daw sa iba yung meron siyang sa comments doon, may kinoment siya doon.
So, basahin na lang natin, no? Ito yung sinabi niya dito. Ito yung, yung sinabi niya sa, nakalagay yung looking na magbabalay parcel, piece of parcel, kaya yung mga parcel 2K, NFOU, ganun. Kaya malapit yung, malapit na kasi stay out only, yung kada delay mag-start, yung ilang kayo basta mabilis sa bla bla. Okay. Sabay, ito yung dinagdag sa comments yan, hindi ko na ata nadaanan na, sorry, okay. Pero, update ko na lang dito. Sabi niya dito, kung tambay kayo at need ng pera, kung maka 10K, parcel kay birthday, no? Eh di may 10K kayo. Ito, yung pinya, macho, Tagaytay Jose Resort. Pwede nyo sama ng buong pamilya para madami kayo. Yung mga gusto lang, wala pong pilitan. Tagabalot lang mismo ng parcel, yung iba naglalagay ng waybill. Oh, okay. Malit lang yung po yung babalutin. Yung mga skincare lang, mga living sa Shopee. Ayun, hindi ko, hihiarahin ko na lang to kasi ayokong gagamitin yung sa akin channel para for promotion lang sa kanya, no? Parang ang dating sa akin parang libreng promotion sa parang libreng promotion sa akin, ganun, di ba? Okay, dito pa lang, no, malino yung pitch, no? Piso per parcel, Pacquiao, bahala kayo kung ilan. Pwede pamilya, maliit na, tagabalot lang. Ngayon mga stories, no, punta tayo doon sa response video ni Rosmar sa TikTok, no? Sige. So, ayan, sabi niya, ako ma'am sobrang need ng work para daw sa piso per parcel natin. So, ayan, meron na naman tayong mga bashers, hindi na naman nasalang mabuti, may mga nakalusot na naman. So, ayan. So, ayan, sabi dito, nag-post si Ma'am Rose Maritan, pamulaklaki na kailangan nila ng taong willing mag-start ASAP. Kahit 24 hours ko, no. Pero pagdating namin doon, ang dami na agad problema na kesyo di ko makita. Gamit na kailanganin, need, ganyan. Muna kami sa taas, para maggupit, ayan, maggupit ng bubble wrap. Yes, syempre, kasama yung paggugupit ng bubble wrap. Hindi naman, alam nga namang may tagahawak ka na ng pouch and isushoot mo lang na ganun. So, may mga preparation talaga, like ipe-prepare mo yung iyong babalutin mo. Ayan, tapos magugupit ka muna ng bubble wrap, tapos iti-take mo siya bago isushoot mo siya sa pouch. So, meron talagang proseso. Sabi daw, yun, muna kami sa taas para maggupit ng bubble wrap. Ang trabaho namin Pacquiao, kaya yung oras namin habang ginugupit yung bubble wrap hindi bayad. Like, kasi di ba kailangan talaga na maggupit muna ng bubble wrap? Parang saan nyo babalutin yung package or yung product kung walang bubble wrap? Syempre, kailangan magbabalot nga po ng parcel. Hindi naman po yung item i-shoot mo lang sa pouch. So, kailangan talaga bubble wrap para hindi masira yung product. So, hindi ko maintindihan. So, hindi daw kasama yung paggugupit niya ng bubble wrap. So, sabi niya, pinalagpas namin yon nung dumating yung mga gamit na kailangan namin, nag-start na agad kami. So, ayan, dumating yung mga gamit na kailangan. Pero dahil 5 kaming gagawa by group at kulang-kulang yung materials, alam naming mahirapan kami kumita ng malaki. So, ayan, meron tayong mga materials. Kaso nga sa sobrang dami, naubos din agad. May parating po kami na deliver ng mga materials, which is nalungkot din kami dahil nga ang dumating is, so ayan, makikita nyo dito, nag-chat ako, sabi ko, May, dumating na ba? Hala, sabi ko gano'n, kasi may dumating na deliver JNT ata, wala mo, ewan ko. Sabi, eto na po yun, ma'am. So, eto na daw. Yun, sabi ko, anong dumating? Ilang pieces na tape? Sabi, 1 box na tape po, bubble wrap at 5 whole daw. Sabi ko, hala, yan lang, kasi ang dami naming in-order. Tapos sabi ko, hala, yan lang, ilang tape yung na isang box. Tapos sabi niya, ayan, yun lang daw siguro yung kumasya sa truck. Tapos ayan, ito lang daw yung dumating. Ayan yung nakalagay sa baba. Tapos sabi ko, tape pa naman ang kailangan. Baka pa motor kaya now. So as you can see, talagang ginagawa ko talaga ng paraan yung tape na yan. Kasi nga ulitin ko, meron naman tape, may packaging materials. Kinulang nga lang sa sobrang daming kailangan gawin. Ayan, nawala na daw siya ng pag-asa kasi nga yung mga kasama namin nagsiuwian na. So, dahil nga contractual system lang or Pacquiao system ata tawag doon. So, pwede talaga kayong umuwi kung ayaw nyo na. Parang, bala na kayo. Umuwi, no? Parang dahil dating sa akin, no? Pagka, tapos uwi na. Walang, parang gano'n, thank you lang, gano'n. So, mga stories, no? So, sa video kasi dito, no, hindi ko na itutuloy, no? Kasi, gusto yung panoorin nyo na nasa description. Kasi, 10 minutes ayoko kasing sayangin yung aking oras para doon. Panoorin nyo na lang doon. Pero napanood ko na yun bago natin i-shoot, no? Ngayon, Masters, ang ko dito, no? Ito, ganito yung pinaka-gis in my own words, yun, no? May nagreklamo na pagdating daw sa mga workplace, pinagupit sila ng bubble wrap, tapos bago mag-start, magbalot, tapos daw yung oras yung paggupit, hindi bayad. Dahil Pacquiao per parcel daw.
may issue raw sa kakulangan yung materials, lalo na yung tape, no? Kaya hindi makapag-produce ng marami yung mga packer. May nagsabi rin din sa late na sila nakauwi, umabot ng 2 a.m. at may safety concern dahil babae lahat. Okay. Sinagot ni Rosman na may process talaga ng packaging which is bubble wrap, tape pouch, no? At kasama talaga yung prep, no? At sinabi niya yung may water dispenser, hindi raw totoo na may customer lang, pang customer lang. Oh, talaga. At sinabi rin niya na na contractual pakyaw ito, kaya yung tinamad o nawala ng gana pwedeng umuwi. Yan yan. Ano yun? So, binagdiin niya yung yung mga taong kaya magpack ng 1,000 to 3,000 parcels per day, no? And yun lang daw yung target speed, no? Pinakita niya yung maliit lang yung parcels, skincare lang. At may mga nagbi-video pa daw imbes na magbalot. At yun yung pinaka-points ng video niya according sa kanya. Okay? Ngayon mga stories, ito yung akin diretso ko dito. Yung ang ito yung about sa tagapalot lang, no, na kasi nagkakaroon ng misleading expectation, no. Kasi if ever normal na tao, no, pag sinabi mong tagabalot lang, no, ano ba ang expectation? Nandyan na yung materials, ready na yung items, ready na yung workflow. Tapos ikaw, balot ka lang ng balot, di ba? Pero kung ang actual setup pala ikaw kukuha, ikaw mag-prep, ikaw gugupit, ikaw magbabubble wrap, tapos ikaw magte-tape, ikaw magsushoot sa pouch. Hindi na balot lang yun eh. Full packaging process na yun, di ba? Well, hindi yan masama, no? Ang masama kasi dito, kung hindi clear sa post nito, no? Kasi yung rate, no, nakabase sa expected workload, no? Kung dinagdagan mo yung steps, no, baka dapat dinagdagan mo yung bayad o nilinaw mo para para ma-inform choice at saka aplikante, okay? At saka pangalawa yung Pacquiao is not a problem, no? Pero piso person ang may multiple steps. Yun kasi ang problem dito. Maraming trabaho na nagpapakyaw, okay lang. Okay yan kung mataas-taas ang rate o may guaranteed yung minimum per oras, per araw o sobrang streamlined yung process. Piso per parcel, tapos may prep work, tapos may kakulangan sa tape, tapos may delays. Well, sa totoo lang mga stories, yung worker talo dito kasi piece rate ang piece rate ka per output, pero yung mga aberya sa operations, hindi mo kasalanan yun. Pero ikaw ang mawawala ng kita, di ba? Yan ang basic logic, logic dito. Pangatlo yung yung kaya nga 2K per day yung mabilis ka, parang sales stock, no? Hindi realistic standard kasi yun. Kung may isang tao na kayang mag 2,000 o 3,000 per day, no? Posible yan sa perfect setup no? Like for example, yung kompleto yung tape, kompleto yung pouch, kompleto yung bubble wrap, walang pila, walang siksikan, walang tigil, walang rework, no? Walang quality issues, di ba? Pero sa kwento ng mga nagrereklamo, may shortage ng may shortage yung tape at may confusion ng sistema So anong nangyayari? Ginamit yung theoretical maximum para i-defend yung rate, no? Kahit ang reality sa ground hindi supportive, di ba? Well, kung talaga ang target mo is 1,000 to 2,000 per person, no? Dapat ang workstation mo built for that Hindi pwedeng kulang tape, no? Tapos bilisan nyo, di ba? Pangawat, no? Ito yung anti-prep type sa Pacquiao, no? Diyan nagmumukhang pananamantala, no? Ito yung isang malaking issue dito, no? Kung ang kupit ka ng bubble wrap tapos bago dumating yung items, no, o bago mag-start yung count, no, ng per parcel, no, nagtrabaho ka na, 'di ba? Nagtrabaho ka na 'yon, period, 'di ba? Sabihin man natin na kasama sa ang process na 'yon. Ang tanong kasi dito, kailan nagsisimula ang yung bayad, no? Kasi kung ang bayad lang nakatali sa natapos ng parcel, lahat ng prep, waiting time, material, shortage time, free labor na yun. Diba?
At kung nagagalit ang tao, hindi dahil tamad, kundi dahil niloloko yung oras nila. 'Di ba? Panglima, yung safety at shift management. Hindi ito small issue to, okay? Yung nauwi ka ng yung 2 a.m. claim, no, kahit pa may hatid o wala, no, dapat may malino na polisiya. Hanggang anong oras no? Dapat yan. Ano bang hanggang oras ba ang shift, no? Paano yung uwian? May coordinated transpo ba? Anong gagawin kung gabi na at walang masakyan, di ba? Kasi kapag kayo ang nagpapapunta ng tao, responsibility nyo rin yung basic welfare. Hindi pwedeng pakyaw naman, bahala ka. Oo naman, contractual naman, pero tao pa rin yan eh. Okay? So, yung pang-anim, no, yung walang pilitan defense niya, hindi yan end of discussion. Ito lagi itong lumalabas kung ayaw umuwi. Yes, oo, walang pilitan. Pero hindi automatic na fair 'yon. Kasi alam natin dito sa Pinas may mga taong papatol kahit lugi dahil desperado eh. At yung kung tambay kayo at need mo ng pera line well, frankly, masters, nakaka-trigger yan kasi parang pinupush mo yung idea na kahit anong rate na kasi wala naman kayong ginagawa. Well, yung yan, mali kasi yun. Okay? Ang dignidad ng oras ng tao, ang dignidad ng oras, mali kasi yun yung ang dignidad ng oras ng tao, hindi base sa status nila, di ba? Pangpito, yung may nagbibideo about sa nagbibideo imbes na magtrabaho hindi yan sumasagot sa issue, okay? Kahit pa may isang nagbibideo, no, hindi nun binubura yung tanong. Makatarungan ba yung rate at maayos ba yung operations? So, madaling humanap ng kasalanan ng workers ang narrative Cellphone, blogger, reklamador, pero ang core issue, sistema ng bayad at sistema ng workflow, di ba? Kung gusto mo ng mabilis, dapat may operation, may line system, may materials ready, may quality control flow, 'di ba? May clear counting, payment rules. Hindi yung basta bilisan mo habang kayo ang kulang sa supplies, 'di ba? So, master, ito yung aking final take ko dito, no. Pwedeng magpakyaw pero hindi pwedeng barat, malabo at magulo, no. Kung talagang gusto mong patunayan na hindi ito exploitation, no, simple lang ang fix ko dito, no. Linawin sa post lahat ng task, cut, wrap, tape pouch, staging, di ba? Wag lang yung balot lang kung hindi lang, no? Maglagay ng guaranteed minimum pay, yung minimum pay. Halimbawa, yung per oras, ganito. Kahit pakyaw para hindi free labor yung prep at aberya time, di ba? Pangatlo, yung kumpletuhin yung supplies bago papuntahin ng tao. Hindi yung tao ang nagbabayad ng kailangan nyo ng operations, di ba? Tsaka lastly, pangapat, no, shift plus safety plan. Hindi pwede yung uwi na lang walang sigurado lalo na sa gabi, no. So kung gagawin yan, bababa ang ingay kasi makikita ng tao na may sistema at may konsiderasyon. Pero kung ang yung defense lang ay walang pilitan at kaya ng mabilis, hindi yan sapat. Dahil ang usapan dito fairness, okay? So, 'yun mga stories, no, ang updates dito para sa ating video, no. Kaya naman dito, no, para sa inyo, ano ang mas fair dito? Yung per person pa rin ba o dapat may per hour na guaranteed minimum? O kung ikaw ay isang aplikante, papatol ka ba sa piso per parcel? Kung ikaw din ang magpa-prep sa bubble wrap at tape, ganun, comment down below at babasahin natin yan. Okay, mga stories. So, meron na tayong update, no? As of rendering sa video na ito, no? At may nag-post na dito si Rosmar, no? At sinare ko na rin sa aking Facebook page, no? Pero basahin natin. Sabi niya dito, no? Mas organized na, piso per parcel, let's go! Pero para sa lahat, uwi lahat na may minimum na rate. Yes. Kung below minimum rate ang mabalot mo, mag-uwi ka pa rin ng minimum rate. Pero kapag sobra minimum rate ang nabalot mo, makukuha mo pa rin ang sosobra. Ang pinakamaraming nabalot mo per day, may bonus pa. Ayan
At yung mga na pumunta kagabi na umuwing malungkot, 12 p.m. Rosmar para makuha ang kabuuan ng per day minimum rate nyo, no? Huwag kayong mag-alala, hindi ko pa rin kayo hingin ng requirement. Kung dati kayong bilanggo, papapasukin ko pa rin kayo sa property namin. Lahat naman ng tao nagbabago. Basta wag nyo lang sisirahan ng tiwala ko. No requirements needed. Ngayon, mas organized na. Let's go. Ito yung napapansin nyo, no? May mga pictures na, ano, ito yung may bubble wrap, mayroong scotch tape, mga gunting, ano, yun yung mga requirements. At may nakikita ko may nagbabalik naman sila. Okay. Ngayon mga stories, no? Itong aking reactions ko dito na. Well, that's a possible move yung pagdagdag yung minimum rate. Okay? Ito yung pinakamalaking butas noon. Piece rate piece rate ka, no? Per output, pero kapag may aberya sa material, sa process, worker ang lugi dito, no? Yung mas organized na, yung photos, magandang signal yan. At least nakikita na may supplies at may linya na trabaho. Pero hindi pa ito automatic na ayos na. Kasi sa ganitong issue, ang tunay na sukat hindi post kundi actual na bayaran at implementation araw-araw. Ngayon, ito yung ang aking opinion dito. Okay naman yun na dadagdagan ng protection pero kulang pa sa details. No? Kailangan malinaw. Magkano ang minimum? Ilang oras yung covered? Paano counting? At kailang payout? Kung walang numbers, madali lang naman magkakalituhan yan eh. Di ba? At saka, ito, bonus ano yung about sa bonus na pinakamarami is okay naman, okay. Pero delikado kung speed lang ang habol. Kapag sobrang bilis, pwedeng maapektuhan quality at magka-error. Dapat may maayos na quality control at hindi worker ang sisisihin sa system problems, di ba? Kung totoo na babayaran na yung nauna, that's good. Okay. Pero dapat may transparent na proseso. Hindi dapat PM lang. No? Dapat may listahan, /record, at lean na computation para walang may iwan. At lastly, no, yung root issue dito, yung root issue noon, hindi lang tamad o mabagal ang issue dito. Ang root issue kasi dito, unpaid prep time, supply shortages, communication, at welfare/safety, which is yung uwian, no, di ba? Kung minimum rate lang ang binago, pero magulo pa rin ang operations, kahit babalik yung reklamo. Di ba? So, ang final take ko is step forward yung minimum rate pero hindi pa solved hanggang hindi clear ang rules, hours, computation, at consistent at ang organization sa actual workday. Kung gusto niyo ng ganitong opinionated, logical, practice, tailor-made commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification bell sa ating baba. Kung may bukal kayo sa puso dyan, may Gcash o Maya sa may pin comment, no? Any amount dyan, ito yung mapupunta, yung lahat ng mga donation na mapupunta yan sa pa-upgrade ko ng PC. So, hindi ko mahawak yan yung totoong. Pero yung mga ganyang donations, mapupunta sa kumbaga donation run to, no? Pupunta sa aking upgrade ko sa PC, no? So, any amount dyan, wala naman akong pinipili, no? So, yun lang mga stories. Thank you and have a great number in the stories. Bye!